Quality comfort food from a place you would not expect. Ako ay pumunta dito sa may country lodge dito sa may Pasig at meron akong nakita na bagong restaurant. Ang pangalan nila ay Miguel's. Pagpasok, I was actually surprised dahil kasi maliban lang sa it's well lit at meron ditong selection of alcohol and liquor, madami din silang seating, spacious and good for big parties. Meron din silang malaking screen na ginagawa for videoke night. So syempre, ang pinunta natin dito, the food. So let's check out the menu. Yes sir. First impression, sila ay leaning towards big groups at mga family meals. And ang impressive nung kanilang selection dahil kasi pagbukas mo, though ang focus nila is comfort food na Filipino, meron din silang mga Chinese food. Alam mo na tina-target nila is for sharing at Filipino comfort food. May mga promotional items din sila katulad nitong Bulldog Creations, itong Cheesecake Creations, so we're gonna try that. And of course, they have some blended drinks. Maliban dito, they also have limited items. Unahin na muna natin yung cheesecake selections. Decent avocado chunk, avocado bits. Tapos, yung graham niya, mango graham is hindi ganun katamis. Yeah. So, kung sensitive kayo sa mga panghimagas na maging sobrang over, hindi ganun katamis. Peach mango cheesecake. You get to? May nakukuha na konting mango chunks. Tapos may konting graham din. And may konting hint ng cheesecake. So far, pretty good din. The last one, dragon fruit cheesecake. I'm a huge fan of dragon fruit, so let's see how it tastes. I like it na ano to. Lasang-lasa mo yung signature na, I don't want to say bitterness, pero kung ano yung flavor ng dragon fruit. Pero I guess pinatamisan lang siya nung cheesecake. So kung sabihin natin na gusto mo ng something refreshing, something sweet, yan, lalo na't mainit na panahon, that's pretty good. Pero among all three, siguro kung ako pagpipiliin, pinapaborito ko would be the avocado. It's really good. What I like about dun sa Nido soup nila, dahil kasi it's supposed to be an appetizer that gets your appetite started. So, it has to be light, it has to be flavorful at the same time. Dito madami silang nakasahog. They have quailed eggs, they have bits of egg, bits of chicken, tapos bits of ham. At ang gusto mo dito, parang pag higop mo na konti, pag higop mo, di mo ma-realize, ubos na pala siya. And you're ready for your next meal. Another appetizer, chicharong bulaklak. And ang nagustuhan ko naman sa chicharong bulaklak nila, hindi siya ganun kaalat. Yeah, tama lang yung alat niya. Tapos na-neutralize pa siya ng spicy suka. Ang purpose ng appetizer is to get your appetite started. So it doesn't have to be heavy in flavor, hindi din siya dapat sobrang oily. Parang sinisimula mo lang sa isang kagat, tapos hindi mo ma-realize, ubos mo na yung buong entree. Yung Shanghai nila, hindi siya oily dahil kasi pag hawak mo, hindi kinakot yung finger mo ng mantika. Tapos, hindi siya yung alam mo yung prep siya from scratch, made from scratch siya dahil pag binuksan mo siya na ganito,
feeling ka agad eh. Hindi ka, alam mo, hindi ka dinadaya na puro wrapper lang. At again, pwede din siyang papakin. Yeah, pwede mo siyang papakin. Solo. Yung sour sauce nila, ano siya, hindi siya sobrang asin. Ito, hindi na-cover, hindi nawawala yung lasa ng Shanghai. Plus, hindi din nakukoat yung bibig mo o yung dila mo ng mantika, which is also a good sign. Yeah, nice. Ang ganda ng pansit. Ano to? Um, I've been taking shots kasi nung mga food rolls, diba? So, um, I would expect it na, ano to, uh, inabsorb na siya lahat yung sauce ng noodles. Which, nangyari din. Pero, nung inabsorb siya, hindi nag-mush or hindi nagbago yung quality ng noodles, which I like. And ang impressive din yung i-pull off dahil kasi high quality noodles dapat yung ginagamit sa mga ganun eh. Now, yung pancit nila, hindi ka nila tinipid sa toppings dahil kasi there's so much vegetables. Tapos meron ako nakikita bits of pork, tapos may bits din ng squid balls, siyempre. And topped with a generous serving of a whole egg na hinati into fours. Yes, sir. Kung tipo naghahanap kayo ng ano, pancit pang merienda, mga ganun. Or kung naghahanap ka talaga ng quintessential comfort food, pancit man. Their pancit is really nice. Kahit hindi mo na muna lagyan din ng kalamansi. So ngayon, nandito tayo sa kanilang buttered chicken. Pero buttered chicken nila has a twist. So, maliban lang dun sa fried chicken served or cooked with butter. Meron din sila mga twist, so nagdagdag pa sila ng mga flavors. So what I have right here is yung garlic parmesan. Tapos we're going to get one other flavor later. Pero, first impression, the chicken is properly cooked. May hint siya ng butter of course, pero what I'm impressed is kung paano nila nilagay yung garlic parmesan flavor, in-infuse nila dahil kasi butter chicken in itself kasi it's already a good comfort food eh, na talagang pwede mo siyang ilagay sa mga menu na ganito. Tapos, para din sa mga young at heart at para din sa mga mahilig sa only wings, kung gusto nyo ng garlic parmesan wings, yeah, right up your alley. Sarap nito pag may rice. And speaking of, fried rice. Siyempre. Dahil rice is life po tayo mga Pilipino. Sa kagat. Oh, no? Ito palang ulam na eh. Dahil kasi ang dami niya mga toppings na kasama sa loob. Tapos egg fried rice, no? Cooked with egg. I taste butter. Tapos meron din serving of carrots, peas. Tapos meron din konting, I believe this is chorizo. Hindi ako nagkakamali. It's sweet, it's savory, and rice is life. Sabi. Kahit ano pwede mga eterno dito. Ultimo yung buttered chicken kanina. Pwede siya for Chinese food and pwede din sa mga Filipino favorites. Kasama na dito ang caldereta. Caldereta. Oh, look at that. Grabe. Filipino favorite, man. Isa sa mga tumatatak sa atin pag gusto natin ng Pinoy food. At hindi pwede nawawala sa bawat lamesa tuwing hapunan. Nice. Yung karne, malambot. Tapos, nakikita ko parang may konting drizzle of cheese dito sa ibabaw. So, ang approach nila, I believe, is gumagawa sila ng parang cheesy caldereta, which is also a good seller. Pero if we're going to focus on the caldereta alone at saka yung mga sangkap niya,
Yung sauce niya, I'm tasting a little bit of liver. So, parang may halo siya ng liver spread dito. Tapos, yung vegetables cooked alright. Yung meat ay malambot. Ano mo kung ano kailangan nun? Rice, round it out. Buttered chicken, pero soy garlic. So, again, another take on a comfort food classic. At first impression ko sa kanya, yung soy garlic nila, tama lang yung pagkakalagay, hindi nila spinother. And chicken is cooked properly. And it's still crispy. It's still crispy. As in, wala akong marinig niya, pero it's still crunchy. Grabe yun. It's either ito, yung garlic parmesan, or yung original buttered chicken ay pares mo with rice. Teka, speaking of, eto na, ladies and gentlemen, your main event. Crispy pata, man. Damn! Look at that. Teka, comparison lang. For fair comparison, it's as big as my head, man. Wild! Pata. Siyempre, pata sa kagad. Ang ganda ng pagkakaluto na dahil kasi it's crispy. Pero hindi siya overcooked dun sa loob. Tapos pwede kang kumuha ng konti. Babad mo na siya dun sa suka. Yung suka nila, yung pata sauce nila, hindi siya, nandun siya sa saltier side. A little bit more savory. Pero, it's the spot. Naman na konti laman. Laman. Yung laman niya hindi dry. Yeah. Perfectly cooked until inside. Sa kagat. Alam mo kung ano kailangan nun? Ang ganda nung combination eh. Crispy. Again, hindi sila mamantika dito. As in, basic for my fingers, hindi siya oily. Yung bibig ko hindi coated in oil, which I really appreciate sa lahat ng pagkain. And, you know what? I'm making a case. Sabihin natin na lahat ng mga pagkain sa mga establishments under motels, mga ganito, they're underrated. Talagang dadayuin mo siya to try. O siya, paano? Busin ko na muna to, balikan ko kayo. But wait, there's more. So, mayroon din silang ino-offer na signature na burger and ang special dito, look at that, overloaded with cheese. And I was so amazed nung pinor nila. Napakaganda ng pagkakakoat. Oh, look at that. Drippy, man. Drippy. Agad. It's intended to be messy, pero ang ganda nung consistency niya. The buns, the buns are soft. Yung meat is cooked proper. Yung cheese niya is alam mo yung cheese na nilalagay sa mga nacho cheese? Yung nilalagay sa mga nachos. Ganun siya. So,
it would work well kung sabihin natin may mga fries ka, side of fries ka na hindi naman seasoned. Dito mo nakukunin yung flavoring niya. That was nice. Satisfying. Tapos, sausage. Mm. Alam niyo kung ano yung impression nakuha ko dito. Um, yung place na to kasi, di ba, dahil situated siya in a motel or right beside the motel, um, may negative connotation kasi, di ba, yung mga gantong short stay accommodations. Pero um, throughout the years, nagbabago din yung trend and people are starting to slowly realize na, ang sarap din pala ng mga pagkain dito, no? Yeah. Ito yung mga restaurants na underrated now you should worth trying at least once. As part of the overarching theme ng channel natin, parang try mo siya ng isang beses lang din. Kung sakali man na nagustuhan nyo to, alam nyo na